Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories na naman. Alam nyo na po ito sa mga regular nating tigapakinig, mga silent listeners, mga maiingay at lagi nakikipag-participate sa ating premiere at sa mga chat natin, live chat natin dyan. Channel members, thank you very much, syempre, for making another episode possible, for making another SHS episode possible. Thank you! Ito ang mga kwento po ng ating mga masusugid at solid HTV positive listeners mula sa email sindakstories2008@gmail.com. Unang kwento mula kay Divine na susundan po ni JL. At last but not the least, ito galing po, sabi niya dito, kay Jerk. At ito na ang ating kwento ngayong gabing ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Good evening sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red, at gusto ko lamang pong ibahagi yung kwento ng asawa ko. So ito pong first story ay nangyari noong 2012. 2012 po sa lugar ni na mama ko sa Arayat ito naganap. Ayon po sa mga tao rito, dahil nga po manghihilot ang aking lola, sinasabing may alaga daw po siyang duwende at kapre. Although hindi ko pa po nakikita pero naniniwala po ako. Ilang buwan na po kami dito nung unang salta ko. Nakita ko po na meron pong halaman o punong kahoy dito sa amin na bulak. Yung bunga ay ito po yung mga inilalagay sa mga unan. So lagi-lagi po yun kusang bumubuka at nagkakalat po talaga yung laman nito kaya pinapatanggal na po ni mama. Kaso parang paunti-unti pong minamalas kami dahil sa pagkaputol nung mga puno ng bulak at unti-unti ay napapansin din po namin na parang ang hirap ng pera sa amin. The worst, meron pong nagkakasakit at namamatay. Akala ko nga po ay matatapos na po yung experience naming iyon. Mawawala na yung hirap na naranasan namin noon. Until bumalik nga po kami dito sa kung saan kami unang tumira. So naging abandon po yung bahay for 7 years. Ang buong akala namin ay makakaiwas o makakaligtas na rin kami sa kamalasan na nangyari sa amin sa probinsya, pero maging dito sa aming paglipat muli ay ganun pa rin yung pinagdaanan namin. Gusto ko lamang din pong malaman sa mga listeners kung meron din po kayong exact experience na katulad po ng sa amin. So ang tinatanong po dito ni Divine ay kung meron din ba kayong experience daw na katulad sa kanila na simula ng nagputol o pinaputol yung isang punong kahoy, ganyan na yung naging balik. Kumbaga parang ginantihan sila ng mga elemento ba na nakatira doon, parang ganon yung nakukuha ko dun sa kwento niya. Although magko-comment ako agad sa iyo, Divine, hindi ko alam kung sino nagkamali, si Clay ba ang tag dito yung nag-copy-paste tas may nalaktawan siya, or meron ka lang nalaktawan ding detalye no nag-send ka sa amin ng story. Kasi ako, habang binabasa ko parang naki-question mark ang dami kong question mark sa ulo na paano, saan nangyari yung una, tapos parang di ba parang in short bitin. Sa madaling salita, incomplete, parang ganon yung story number 1. But somehow ito nga yung tanong niya sa atin, tanong sa mga listeners kung meron din ba kayong experience na katulad sa kanila na minalas daw po simula ng nagpaputol ng mga punong kahoy na pinaniniwalaan na tahanan ng mga elemento. Okay, so next story naman ay sabi niya, kwento naman daw ito ng kanyang husband. So na-encounter nilang magpipinsan noong bata pa sila
habang naglalaro daw po sila sa isang bahay ng tito niya, meron daw po mga kagamitan doon. So pumunta daw po sila kasama yung mga pinsan niya kasi saktong may pinapakuha daw po yung kanilang tito. So nagkalkal daw po sila sa lumang bahay na yun. Hanggang sa may narinig daw po silang parang humihingal at nang kanilang pinakinggan daw, Sir Red. Ang nadinig daw po nila ay nanggagaling sa rebulto ni Jesus na nakaupo. Yung ibang santo din daw po na naroroon ay humihingal humihingal ng sabay-sabay kaya sa sobrang kilabot nila ng time na iyon, ang ginawa daw po nila ay kumaripas sila ng takbo at never na daw silang bumalik sa bahay na iyon dahil sa nangyaring karanasan nila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo sa amin na Divine. Isa po siya sa mga solid HTV Positive listeners natin at lagi din daw po ito nagme-message, di ba Clay, dun sa ating Facebook page. So maraming salamat kay Divine at sana ay ma-share mo itong ating episode ngayon. At meron pa po siyang isang kwento. Isama na lang natin sa isang compilation kasi kwento rin po ito ng kanyang husband. So mainam Divine, kung meron ka pang iba pang kwento, hinihikayat kita na mag-share ka pa rin, isend mo na lang sa email or kaya sa Facebook page via Messenger upang nang sa ganun ay maisama natin, mai-compile natin as one regular episode kung sakaling meron ka pa naman na ikikwento sa amin. Okay? So sana ay isa ka na rin sa mga nakapag-check out ng kape ni Lola Trinidad sa HTV merch sa Shopee. Maraming salamat sa lahat po na mga nakapag-purchase na nung nakaraan. Galing po papunta ng Isabela yung ating order. Pero maraming salamat sa mga channel members na nakikinig pa rin ngayon, silencers o kaya mga regular natin na lagi daw po na nakatutok, katulad na lamang mga nasa Hilakbot 24/7. Ito itik-tik na natin si Daniel Kilantang sa Facebook. Ayan, lagi po nag-aabang sa Spotify daw po natin ito. Salamat Daniel Q, si Kenneth John Galion, si Ash Boy Bad Trip. Alam ko si Ash Boy Bad Trip nag-send na sa atin ng kwento at na-feature na sa point na ito or hindi pa, abangan mo. Si Aljon Fuentes, Mukbang with the Bay, yan ang kanyang pangalan sa sa YouTube. Si Pani Arnaiz, si Kyle Enriquez, Ashel Analex, si Sybil na lagi daw pong nakatutok sa Melbourne, Australia sa HTV 24/7. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At sa lahat na rin na nakadiscover ng ating radio.org 24/7 Pinoy Horror Radio. Streaming din po yan katulad ng HTV 24/7 at yung ating Red FM Philippines. So try din ninyo yan just in case kayo man po ay bumabiyahe o kaya nandyan nag-study. Alam mo yon, pagpalit-palitin nyo na lang Hilakbot 24/7 Pinoy Horror Radio at saka itong Red FM Philippines. Website natin redfmph.weebly.com. Okay? Second story naman na po tayo mula naman po dito sa isa rin nag-send si JL mula po sa email natin. But before that, ito na rin yung sasabihin natin, maisundot lang natin dun sa kwento ni Divine dun sa second story ng kanyang husband na sinabi na parang humihingal daw yung mga rebulto, something like that. Ako personally ayaw ko lang kung magagalit yung iba dyan or ano. Naniniwala naman ako na may Diyos. Naniniwala ako sa mga paniniwala ng mga karaniwan at karamihang Romano-Katoliko, pero never po talaga as in kahit noon pa. Kahit hinihikayat ako ng mga lolo't lola ko noon, yung mga punas-punas sa mga rebulto, mga ganyan. Ako never ko po talagang ginawa. Totoo yun. Kasi parang syempre nandun na kasi nabasa ko din talaga at talagang nasa Biblia yun na sinasabi nila basta gawa ng tao. Wangis na gawa ng tao, mga rebulto, mga anito. Di ba sinabi doon na parang alam yon, wag daw paniniwalaan yung parang winawangis nila sa mga naroroon sa itaas, naroroon sa langit. Hindi daw po dapat gawin, 'di ba? Yung mga ganitong klaseng mga alam mo yon, mga paniniwala, 'di ba? Kaya hindi ko man kini-question yung iba pero
susceptible at talagang masasabi talaga natin na since gawa yan ng mga tao, ang mga rebulto malaki din yung paniniwala ko. Malaki rin yung mga paniniwala ko katulad nung sinabi nung ilan sa mga members nung Paranormal Society na alam ko na lagi kong binabanggit. Shout out na lang sa patiktik na lang sa kanila, kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Alam ko lagi din sila nakikinig dito at kinokorek nila yung mga ibang sinasabi ko at minsan nire-relay ko na lang sa inyo. Pero ito, tiyak ako doon sa sinasabi nila na syempre gawa yan ng tao. Kaya parang ginagamit paminsan iyan ng mga evil spirits. Diba? Para makahikayat at parang makadeceive kumbaga ng mga tao bago nila gawa ng masama or bago may ipagawa silang masama. Parang ganun. So hindi daw dapat natin masyadong, alam mo yun, sinasanto, sinasamba itong mga rebultong gawa sa metal, sa kahoy, sa plastic, sa goma, kung saan pa man, diba? Sapagkat sabi nila, ang dapat mong paniwalaan yung mga hindi mo nakikita na naroroon sa kalangitan. Yun ang sabi ng ilan sa mga, alam mo yun, mga kaibigan din natin, and nananalig din ako doon sa ganong klaseng paniniwala. So, wag na lang po kayo magtampo kung medyo hindi align yung paniniwala ko sa inyo, sa mga ibang nakikinig, or kung halimbawa man pareho lang din tayo ng pinaniniwalaan, pinaninindigan sa buhay. Comment ka lang kung halimbawa man ikaw din kumukontra ka sa aking sinasabi ngayon. Comment mo lang din yan sa baba ng videong ito para nang sa ganun ay alam mo yun, maging healthy yung magiging debate natin just in case dito. Pero ako sinabi ko na lang din. Pero hindi na lang ako makikipagdebate just in case. Meron akong, alam mo yung sasalungat sa sinasabi ko kasi talagang religion to eh. It's a matter of paniniwala at kung ano yung pinaninindigan. At alam mo yun, sasambahin mo, pananalig mo hanggang sa ikaw ay mawala sa mundong ibabaw. Ganon kasi lang yan eh. Never ending at saka nasa loop. Oo, yung debate natin pagdating sa mga ganito. Pero ewan ko sa inyo, di ba? Second story natin. Second story pa lang tayo guys. Huwag ninyong kakalimutan. Ito naman ay mula kay JL. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ang kwentong ito, Sir Red, ay tungkol sa aparisyon ng aking biyanan na babae bago po siya mamatay. October 31, 2018 po iyon. Palabas na po ako noon sa aming kwarto at napasilip ako sa kwarto ng aking biyanan. Sumilip po ako doon sa may butas na lalagyan ng doorknob at may nakita po akong isang babaeng nakaupo sa may gawing pintuan patungo ng terasa. Sa likod at terrace sa likod at yung babaeng nakaupo na iyon ay naglalaro ng cellphone. Sa araw ding iyon, Sir Red, pinatawag kami sa ospital kung saan na-confine yung biyanan kong babae. Yung araw na iyon po, dun ko lang din po nalaman na tatanggalin na yung life support ng biyanan ko. Ewan ko kung nagpakita lamang ba siya sa akin para magpaalam at siya yung nakita ko rin na naroroon na nakaupo sa may pintuan papuntang terrace. So next story ko naman, Sir Red, ay nangyari naman nung second year college ako, second sem of 2014. Nagkaklase na po kami noon nang naisipan ng kaibigan ko na mag-video. So habang nagvi-video po siya, may nakunan po siyang isang bata na nakaupo sa bakanting upuan sa pagitan namin ng kaklase namin. So pagkatapos po ng klase namin, nakita ko o napansin ko na po siya na hindi po mapakali. Kaya napatanong na lang tuloy ako sa kanya kung okay lamang ba siya nung araw na iyon at sinabi niyang meron daw siyang ipapakita. Hanggang sa ipinakita nga o pinanood po niya sa amin yung video, Sir Red. Yung batang sinasabi ko, Sir Red, ay talagang makikita sa video. So sige, ipasok na natin yung video Clay dito sa mismong editing para maipakita din natin, makarelate din yung ibang mga nakikinig. So sa mga nakikinig dyan, please pakicheck ninyo sa inyong screen, sa cellphone screen o kaya sa PC, sa laptop ninyo, itong videong ito at kayo na pong bahala ang mag-judge kung
ano nga ba itong nakunan daw nila? Kasi sabi niya, yung batang sinasabi ko po Sir Red ay nakaupo mismo sa pagitan namin ng isa kong kaklase. So makikita po sa video na bakante talaga yung upuan na nasa pagitan namin. Actually binigay po ni JL sa akin yung link at ito ipapakita namin sa inyo yung video. So mainam sana kung iano natin ito, i-slow motion 144p sa ang title child figure sitting sabi niya. Sige try natin ha. So nasa pagitan daw nila. So iyon. Nakita nyo ba? Kasi parang itong video niya guys ay parang alam mo yung sa negative. Yung black and white yung itsura. So sa pagitan na saan? Ito ba may nakaupo diba? May nakaupo. Tapos pagmasdan yung maigi parang meron ngang ayun no, parang merong kaluluwa, parang ganon, na gumagalaw din. Ayan, no, inulit-ulit ko lang ha. Ayun no, parang nakaupo nga daw talaga. Diba? Or itong nangingitim. Kasi parang may nagre-report parang may nagbabasa sa harap. Diba? Dito sa video niyang ito. Ewan ko kung kayo nakita nyo or ano sa tingin ninyo. Sabi niya may bata daw na nakaupo. Ayan. O ano sa tingin nyo? Kayo ba? May nakita ba kayo sa video ni JL? Kung sakali tag dito pwede nyo na lang i-comment yung exact na niya na itsura kung sakaling may nakita man kayo. Okay? So maraming salamat sa pagpapanood at syempre yung talagang kung keen observant ka talaga, keen observer ibig ko sabihin, mapapansin mo yon, yung nakita ko rin, diba? But anyway, kape ni Lola Trinidad, once again sa HTV merch po natin, maraming salamat sa mga most recent natin na mga purchase o kaya mga orders. Huwag nyo na rin pong hintayin ng 4-4 o kaya 5-5, mga ganyan dahil may sulit sweldo sale pa rin naman po. So check out na bago mai-check out ng iba. Susunod na kwento at ang pinakahuli mula naman po kay Jerk. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yung Jerk niya, J-I-R-K ha. Baka ano iniisip niyo dyan. Kasi ang sabi niya dito, sana po yung mabasa ang aking ibabahagi. Pasensya na po sa pangalan kong Jerk, sabi niya. Si Papa kasi ang nagpangalan niyan sa akin. Hindi po yan bastos o kung ano pa man, but let's get into my story. Pinigilan ko na nga lang yung tawa ko. Mga ito talaga. By the way, listener na daw po natin siya since 2022. So medyo recent lang siya na sumapi sa ating kulto. Maraming salamat. Okay. Ang experience ko pong ito ay tungkol sa mga nakita ko mismo at harapan kong nakita ng mga creepy figures sa bahay namin at sa bahay ng ex ko. Unahin ko na po yung nangyari doon sa bahay ng ex ko. Nung time na iyon kasi Sir Red ay galing kaming work at kakasundo ko lamang po sa kanya. Pagpasok namin sa house nila, nasa kusina sina mama niya at ate niya at nagkikwentuhan. Normal lamang na gabi yung time na iyon. Normal rin na maabutan namin silang ganoon o nasa ganoong senaryo. But every uwi ko po o every uwi namin ng aking ex noon, pagkasundo sa kanya, minsan yung mama niya lamang po ang naaabutan namin kasi yung kapatid niyang lalaki ay nagwo-work bilang call center agent. Yung bahay nga po pala nila ay up and down at medyo may kalakihan. Nung gabing iyon, sa sala nila ay may nakalatag ng kama kasi minsan ay nahihiga na talaga ako pagkakasundo ko pa lang po kay ex para makapagpahinga na rin ng kaunti. Pero nung humiga ako nung time na iyon, meron po akong naaninag o nakita na paakyat sa hagdan nila. Para po siyang babae na nakadungaw, itim ang kanyang kasuotan at ganun din ang kanyang mahabang buhok.
Madilim man po sa bahaging iyon pero nakita ko po talaga ng malinaw. Hindi lang yung outline niya. As in para po siyang si Sadako at nakabaliktad po yung babae. Nagulat din talaga ako doon Sir Red kasi walang tao sa second floor at tinitigan ko pa yung nakadungaw ng ilang segundo. At doon na talaga nanlaki ang aking mga mata dahil sa itsura niya at alam kong papalapit po siya sa akin at gusto niya akong abutin. Napabalikwas ako at lumapit po sa mama po ng aking ex at sinabi ko na may black lady po sa hagdan. Agad tiningnan ni mama niya yung itinuturo ko sapagkat manggagamot din po kasi yung mama ng ex ko. Ang tawag sa amin nga niyan dito sa Bicol Sir Red ay parabulong. It means, tama ba? Parabulong? Paano ba? It means manggagamot na mga napagtitripan ng mga engkanto or mga nagpapahilot. Sabi niya. So ang ginawa po ng mama ng ex ko, Sir Red, ay minura po niya yung nakita ko. At pagtingin ko po doon sa mismong lugar kung saan siya nagpakita, ay nawala na rin po ito bigla. Hanggang sa ngayon Sir Red ay hindi ko po talaga malimutan yung itsura ng babaeng nakatiwarik o nakabaligtad sa hagdan ng bahay ng ex ko. Nakakatakot pala talaga na mismong ikaw yung makakakita ng mga ganito nang hindi mo inaasahan. Sana po ay mabasa nyo at maitampok ang story ko. By the way, sabi niya, patiktik si Dwayne Jake ng Gainsa, Camarines Sur. Ayan, Diyos mabalos. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yun lang alam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng ating mga stories ngayong araw na ito. At sabi kasi nila talagang minsan, alam niyo yun, maniwala man kayo sa hindi, pero kasi yung iba, lalo na yung mga black, speaking halimbawa, black lady, mga ganyan, paminsan ito daw po kasi ay, alam mo yun, nagre-represent yung mga black spirits na ito, nagre-represent ng protection, power, or let's say authority. Pero madalas kasi sa hindi kasi ang alam mo yung kinikintal sa atin. Wow, kinikintal. Gusto mo yung Tagalog. Linggo ng wika. Yung ini-instill sa atin kasi ng mga katatakutang mga kwento o kaya film, documentary. Ang mga ganito mga black lady kasi ay nagsasabi or meron pang deeper meaning kumbaga. Hindi lang tungkol sa protection, power or yung authority na sinasabi ko. Kundi most likely, na-associate kasi ito sa darkness, unknown, mystery, di ba? Ano pa ba? Void, parang ganyan. O kaya yung parabang masama, di ba? Kaya hindi din natin talaga minsan malalaman kung ano talaga yung pinakapakay ng mga ito, kung bakit. Alam mo yung nagpapakita sa atin yung mga ganitong klase mga elemento. Diba? Kaya nasa sa inyo na yan kung paano ninyo ihahanda yung sarili ninyo, lalong-lalo na sa may mga third eye at yung used to it na ba pagdating po dito sa mga yung mga nagpapakita na mga ganito. Diba? Salamat po sa inyong lahat at sa lahat na rin ng mga channel members. Thank you! Ang inyong mga pangalan ay naririyan po sa description section bilang pagpapasalamat po sa inyong lahat. Nagbabago po kasi yung listahan natin pero maraming salamat sa ilang mga channel members natin na from 3 years, as in 3 years na natin kasama ko, daw nagkakamali. Solid, si Ma'am Akizet, si Samson, si JR Cabello, sino pa ba yung iba? Si Ma'am Lulu. Ayan, at hindi ko na po maalala yung iba. Pero nandyan na lang po sa description section. Maraming salamat po sa inyo dahil hindi nyo kami iniwan from the very start. At anuman pong mangyari dito po sa ating mga susunod na mga episodes, mga susunod pang mga ipapadinig sa inyo mga story. Pero ang alam ko ay dapat ninyong subaybayan dahil pagdating po ng Holy Week, malapit na. Start natin na 24, di ba? Hanggang 31. Ayan, so Holy Week. Ang ating papadinig po dyan ay hindi po mga Holy Week horror stories kundi ang mga aswang anthologies
syempre ng ating kaibigang si Draven Black na ngayon ay busy. Kaya yan. At ganoon na rin kayo naantala wala muna tayong produksyon sa Pulang Likido Animated Horror Stories. So yun na lamang po muna ang pwede naming maibigay sa inyo na dapat ninyong abangan at sana ay panoorin ninyo yung premiere, mag-team replay kayo at as much as possible sana po guys huwag kayong mag-skip ng ads at nang sa ganon syempre ay matulungan pa rin kahit papaano yung mga yung mga kailangan pagkagastusan natin sa mga produksyon dito po syempre sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, sa mga yung mga brother YouTube channels din natin. At maraming salamat din sa mga sumusuporta ng HTV merch at nagiging kaisa sa advocacy natin lalong-lalo na po sa ating paborito na asosasyon or grupo. Ito yung Philippine Animal Rescue Team. Marami pa po naman kasi sila mga rescue team ng mga animals pero sila po yung napili talaga namin na minsan i-fundraise at darating din po tayo dyan soon at sana'y matulungan din po ninyo kami para at least kahit papano may certain amount na ma-reach, kahit sabihin mo ng mga 5,000, ganun lang, kayang-kaya, di ba? Anyway, marami po tayong plano at yung mga channel members, ilang beses na po nilang nakita via post yung mga upcoming natin, so abangan nyo na lamang. Marami nang mahaba na idaldal. Ako po muli si Red hanggang sa susunod po na ating SHS segment. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you all. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.